Paano nga ba nadidetect or nahuhuli ang child pornography, mga kamarino? Ito, napaka gandang topic nito kasi mainit to ngayon yung child pornography, lalo na pag yung barko mo ay papunta sa US, mga kamarino. Marami nang napauwi na Pinoy, mga seafarer, dahil dito, mga kamarino. Ito, pag-uusapan natin kung ano yung mga dahilan or kung paano nila ito nadidetect, lalo na pag nasa sa bansang USA, mga kamarino. Ito, tips, ito, panoorin mo to hanggang sa dulo, baka sakaling mabigyan kita ng idea or magka-idea ka dito para maiwasan natin ang pagpapauwi or pagkapauwi dahil sa child pornography. Baka hindi mo alam, nasa cellphone mo na pala yung mga dahilan or mga ebidensya. Kaya dapat tapusin mo itong video na ito, mga kamarino. So, number 1, sa pamamagitan ng digital forensics, mga kamarino. Kapag may inspection sa phone, laptop or USB, lalo na sa port entry, gumagamit sila ng advanced software na kayang mag-scan ng deleted files, hidden folders, internet browsing history, downloaded videos or images, kahit naka-encrypt pa, mga kamarino. Kahit burado mo na ang file, kaya pa rin nilang ma-recover ito. Napaka-advanced ang technology nila, mga kamarino. Kaya dapat siguraduhin natin na pagpapunta tayo ng US or yung barko natin ay papunta ng US, dapat clear yung phone natin, mga kamarino, para iwas tayo sa aberya dito. Number 2, internet monitoring. Bansa tulad ng Amerika ay may cybercrime monitoring units na nagmo-monitor sa mga IP address na nag-access o nagda-download ng illegal content. Mga sites na may known child porn materials, mga kamarino. File sharing platforms katulad ng torrents, tsaka cloud drives, at marami pang iba, mga kamarino. Kapag may na-detect sa isang IP, maaaring i-track ang device at tao na gumagamit nito. Napakahigpit talaga, mga kamarino. Number 3, tip off or report. Minsan ang pagkakahuli ay dahil sa anonymous reports mula sa ibang crew o kakilala. Kaya mag-ingat din tayo sa mga kakilala natin. Baka mamaya sila na pala yung nagsusumbong or sila na pala yung mga spy, mga kamarino. Nakita ng IT staff or security team sa shared device, mga kamarino, nag-send ng inappropriate file sa messenger or email or airdrop, mga kamarino. Mag-ingat tayo sa mga nakakasama natin. Mag-ingat din tayo sa mga nakakatabi natin sa mga smoking area or kahit saan pa man, mga kamarino. Baka mamaya sila na pala yung spy or dahilan. So, number 4, routine inspection sa port, mga kamarino. Lalo na sa USA at Canada, ang mga immigration at customs ay may karapatan na i-search ang cellphone at laptop mo. I-scan ang devices mo kung pinaghihinalaan ka. Kapag may nahanap na suspicious content, kahit walang court case, pwede kang i-detain or i-ban o i-deport ka agad pabalik ng Pilipinas. Alam nyo ba kung bakit hindi safe ang mag-search ng porno sites, mga kamarino? Ang regular porn sites na legal at may age verification, hindi ka agad kasong child porn, mga kamarino. Pero delikado kapag may mga videos na hindi malinaw ang edad ng babae, lalaki, or yung may keywords na yung teen, schoolgirl, underage, may illegal pop-ups, ads, or auto-download sa phone mo. Kung may scan ang phone mo at may ganitong content o traces, pwede kang maimbestigahan kaagad, mga kamarino. Ito importanteng tandaan natin. Ignorance is not an excuse under the law, mga kamarino. Kahit hindi mo alam na illegal ang napanood mo, mananagot ka pa rin kung may ebidensyang illegal ang laman ng device mo. Tips lang at advice sa mga kapwa nating seafarers, mga kamarino. Wag na wag magsisave o magda-download ng kahit anong porn sa device mo. Mag-delete ng browser history bago ka pumasok sa mga maigpit na port katulad ng Amerika, mga kamarino. Iwasan ang mag-search ng porn habang nasa barko. Gumamit ng legal platforms kung talagang kailangan. Basta walang minor o illegal content, mga kamarino. Huwag mag-share o mag-send ng sexual content sa ibang tao, lalo na sa work device or company wifi. Kaya dapat mag-ingat tayo, mga kamarino, sa mga ginagawa natin dito sa mga mobile phone natin sa internet, mga kamarino. Lalo na ngayon, napakahigpit dito, lalo na sa Amerika. Kaya dapat iwasan natin ang mga ganitong bagay, iwasan natin ang mga ganitong pwedeng mangyari
sa atin kasi masasayang lahat ng mga pinagpaguran natin, mga pag-a-apply natin, pagtitiis at paghihintay natin para makasampa lang dito sa barko. Kaya sa payo ko sa mga seafarer, mga kamarino, mag-ingat tayo, maging maingat tayo sa mga ginagawa natin dito sa internet. So, kung nagustuhan mo itong video na to mga kamarino, pa-share na rin ako para maging aware ang ibang seafarer na katulad natin mga kamarino. Malaking tulong to para sa atin, para sa mga seafarer na papunta ng US mga kamarino. Kaya i-share natin to mga kamarino. Yun lamang. God bless and good luck sa ating lahat mga kamarino. Bye-bye.